Mapagpalang araw o gabi sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating narrator. Ako nga pala si Elsa. Nakatira dito sa lalawigan ng Surigao. Nais ko lamang pong ibahagi sa inyo yung aking naranasan tungkol sa aswang. Dekada 90 nang mangyari ito, at sa pagkakatanda ko, ang edad ko noon ay nasa mga 16 na taong gulang. Nang mga panahong ito, bago pa lang kaming naninirahan dito sa Surigao, kasama yung aking pamilya, at dalawa lamang po kaming magkapatid. At ako po yung bunso. Isang araw ng linggo, habang nakaupo ako ay meron akong narinig na kumakatok. Pero hindi ko na lamang yun pinansin, dahil sa ang akala ko ay hindi naman sa amin yung naririnig kong kumakatok. "Elsa, magmadali kang pumunta rito sa labas." Tawag sa akin ng aking ina. "Nay, bakit po?" Pagtatakang tanong ko pa sa nanay ko. "May naghahanap sa'yo." Tugon pa po nito. "Po? Sino po? Wala naman po akong pinapunta dito sa bahay natin ay ah." Pagtataka ko pang wika sa aking ina, at naglakad na nga papalapit sa pintuan. "O siya. Lumabas ka na riyan at nang malaman mo kung sino yung naghahanap sa'yo." Wika pa ulit ng aking ina, na para bang may iniiwasan. Kaya naman nagmadali na akong lumapit sa aking ina, at sinilip ko nga yung nasa labas ng bahay, kung sino nga ba yung naghahanap sa akin. Pagkalabas ko po ng bahay, nakita kong ang kaibigan kong si Carmel yung naghahanap. Kaya napangiti nga ako at tinanong siya kung ano nga ba yung kanyang kailangan, at napasyal ito sa bahay namin. "Simba tayo." Nakangiti po nitong wika sa akin noon. "Naku, pasensya na, sa sunod na linggo na lang siguro. Madami pa kasing pinapagawa yung nanay ko eh." Wika ko naman sa kaibigan ko, sabay tingin sa gawin ng nanay ko na naglalakad na nga papasok sa loob ng bahay. Nalungkot naman ang kanyang mukha at nagsabing, "O sige, sa susunod na linggo na lang. Basta't sumama ka na ron ah." Wika pa nito, at tumango naman ako at nangako sa kanya na sasama na nga ako sa sunod na linggo. Matapos po naming mag-usap, umalis naman po agad si Carmel. At sa totoo lang, nahiya ako sa kaibigan kong yon, dahil kahit kailan hindi ko man lang siya napapasok sa loob ng bahay namin. Mahigpit kasing kabilin-bilinan ng nanay ko na huwag kaming magpapasok ng kahit sino sa loob ng bahay namin. Hindi ko nga rin alam kung bakit eh. "Elsa, di ba kabilin-bilinan ko sa inyong magkapatid na wag nang magpapapunta ng kahit sinong kaibigan dito?" Wika pa sa akin ng aking ina nang makapasok na nga ako sa loob ng bahay namin. "Opo, Nay. Hindi ko naman po pinapasok yung kaibigan kong yon eh." Pagrarason ko pang wika. "Anak, makinig ka na lang sa amin ng nanay mo. Ayaw namin na merong mapahamak na kahit sino sa inyo." Segundang wika ng aking ama, na siyang nagpakunot ng aking noo. "Tay, paano naman po ninyo nasabing mapapahamak? Wala naman po tayong sakit na nakakahawa. Tsaka mabubuti naman po yung tao dito eh. At ganun rin naman po tayo. Wala naman tayong tinatago eh." Pabiro ko pang wika sa aking ama. "Bunso, makinig ka sa mga magulang natin. Huwag nang maraming tanong. Alam mo namang iniiwas lang natin si Lola sa mga tao eh." Saad pa ng kapatid ko na naroroon pala sa likuran. "Bakit kuya? Meron po bang sakit si Lola na nakakahawa?" Pagtatakang tanong ko pa, dahil litong-lito po talaga ako noon kung bakit pinapaiwas si Lola sa mga tao, at bakit ayaw ng mga magulang ko na magdala ko ng kaibigan sa loob ng bahay. "Basta, makinig ka na lang." Wika pa ni kuya. Siya nga po pala, Sir Dan. Tawagin po natin yung lola ko sa pangalang Tonyang.
Matanda na po ito at hindi na po nakakalakad ng maayos. Tanging yung nanay ko na lang yung nag-aalaga sa kanya dahil nasa syudad ang nag-iisang kapatid ng aking ina. Simula nang mamatay si lolo, yung nanay ko na po yung nag-alaga kay lola. At simula rin po noon, pinagbabawalan na kaming magdala ng mga kaibigan sa loob ng bahay. At nakailang palipat-lipat na rin po kami ng lugar. Kapag naman sa araw at wala akong ginagawa, inuutosan ako ng aking ama na puntahan si lola sa kanyang silid upang alalayan kung maglalakad ito papunta sa hapagkainan. At pagkatapos naman po nitong kumain, ihahatid ko rin po ito pabalik sa kanyang silid para makapagpahinga. Subalit, nagtataka po ako noon, Sir Dan, dahil sa tuwing kakain kami ng hapunan ay hindi pinapatawag ng aking ina yung lola ko. Tsaka dapat alas 7 pa lang ng gabi ay nasa kanya-kanyang silid na po kami. Kaya naman nagtanong ako sa aking ina kung bakit hindi sumasabay sa pagkain namin tuwing hapunan si Lola Tonyang. At bakit kinailangan naming magkulong sa silid ng ganon kaaga. Hindi naman kami ganon noon nung wala pa si Lola Tonyang eh. Pero yung palagi namang nirarason ng aking ina ay hindi raw kumakain si Lola Tonyang tuwing hapunan dahil sa nagpapahinga na raw ito at ayaw raw nito ng maingay. Subalit Sir Dan, napapansin kong tuwing nagigising ako ng madaling araw, may naririnig akong kumakalabog sa likuran ng bahay namin. Tapos maya-maya pa, maririnig ko na lamang na magbubukas yung pintuan sa likuran ng bahay. Sa pag-aakala ko namang sinanay lang yon, yung gumagawa ng ingay, kaya't hindi ko na lamang pinapansin pa. Dahil nawawala rin naman kaagad yung ingay na naririnig ko. Nung sumapit na nga yung araw ng linggo, pumunta na nga ako sa bahay ng kaibigan ko. Nang dumating ako sa bahay ni Carmel, sakto namang nakapagbihis na po ito, kung kaya't agara na po kaming pumunta sa simbahan. Sa paglipas po ng mga oras at natapos na nga kaming magsimba, ay napagpasya naming magkaibigan na maglibot-libot muna sa baryo at wala rin naman kasi kaming gagawin ng araw na yon. Kung kaya't ayos lang din na abutan ako ng hapon sa labas ng bahay. Kinahaponan, habang naglalakad kami pauwi, ay nagkukwentuhan kami ni Carmel upang hindi kami makaramdam ng pagod. Maya-maya pa, napahinto kaming magkaibigan. Gawa ng nakita namin yung mga taong nag-uumpukan sa may tabi ng daanan na tila merong tinitignan. Kaya't lumapit kami upang makiusyoso. Nung makita nga namin kung ano yung pinagkakaguluhan, ay gano'n na lamang yung takot na naramdaman ko. Dahil sa nakita ko ang patay na hayop na nakahandusay sa gilid ng daan. Warak na po yung bituka at nawawala po yung mga lamang loob nito. Napasambit pa ako kung anong klaseng tao yung may gawa sa karumal-dumal na pagkamatay ng hayop. Yun po kasi yung unang pagkakataon na nakakita ako ng ganon. Narinig ko namang sinabi ni Carmel sa akin na baka aswang umano yung may gawa nun. Ilang linggo na raw po kasi niyang naririnig yung haka-haka ng mga tao na meron umanong aswang na namiminsala at pumapatay ng mga alagang hayop sa mga kababaryo namin. Carmel, tara na. Umuwi na tayo at baka maabutan pa tayo ng dilim. Paanyaya ko pang sabi sa kaibigan ko. At makaraan nga po yung ilang sandali. Dahil sa medyo may kalayuan yung bahay namin, kung kaya't madilim na nga rin ako nakauwi sa bahay namin. Nagulat naman ako pagdating ko sa bahay. Gawa ng bungad kaagad sa akin ng aking ina. Ay bakit ang tagal ko umanong umuwi? Hindi ko ba raw alam kung ano nga bang oras na? Pasensya na po, Nay.
Paghingi ko pa ng paumanhin sa aking nanay. May pagkain ka na sa kwarto mo. Pumasok ka na roon at wag na wag ka nang lalabas pa. Maliwanag ba? Wika pa nito at pinandilatan po nito ako. Opo, Nay. Papasok na po ako sa silid ko. Anya ko pa at nagmamadali nang pumasok sa kwarto upang matigil na yung nanay ko sa kakatalak. Kinabukasan, pagkagising ko sa umaga, ay tinawag ako ng aking ina dahil kakain ng araw kami. Nay, puntahan ko lang po si Lola. Wika ko pa sa aking ina at akmang tatayo na sana para nga alalayan si Lola palabas ng kanyang kwarto. Tulog pa yung lola mo. Galing na ako sa kanyang silid. Seryosong wika ng aking ina at sinabihan akong kumain na umano at wag nang intindihin pa si Lola Tonyang. Umayos na lamang ako ng upo at nagumpisa na nga rin kumain. Habang kumakain nga kami, naalala ko yung tungkol sa nakita namin ni Carmel na patay na hayop. Kuya, alam mo ba, pag uwi namin ni Carmel, may nakita kaming patay na hayop. Nakakatakot ngang tignan eh. Warak na yung tiyan at wala nang mga lamang loob. Panimula ko pang wika sa kapatid ko. Narinig ko nga yung usap-usapan ng ibang mga nakatira rito. Aswang daw yung may gawa eh. Dagdag ko pang wika. Matapos kong magsalita, napansin kong natigilan yung mga magulang ko, pati na rin yung kuya ko. Nagkatinginan sila, kaya't nagtaka po ako sa kanilang mga tinginan. Napataas nga yung kilay ko at tinanong ko sila kung bakit ganon yung naging reaksyon nila sa mga sinabi ko. Sige na anak, hayaan mo na. Kumain ka na lang ng kumain. At wag mo nang intindihin pa yung mga naririnig mong haka-haka ng mga tao sa baryo natin. Saad pa ng aking ina. At nagwika pa ito na wag ko na raw banggitin pa yung tungkol sa mga aswang. Dahil ayaw raw niya na nakakarinig ng mga ganong kalokohan. Nang araw na yon, nanatili na lamang ako sa loob ng bahay at para hindi ako mapagalitan ng nanay ko. Ang ginawa ko'y tumulong na lang sa paglilinis ng bahay namin. Matapos kong makapaglinis sa bakuran, sinabi ko sa aking ina na ako na rin yung maglilinis sa silid ni Lola Tonyang para makapagpahinga naman po ito. At napapansin ko kasi na mag-isa lang po itong naglilinis palagi ng bahay namin, pati na rin ang silid ni Lola Tonyang. Isa pa ay napakalansa po ng silid tulugan ni Lola. Kahit na nakita kong araw-araw naman po yung nililinis ng nanay ko. Kaya naisip ko na baka hindi masyadong nililinis ni nanay dahil pagod na ito sa gawaing bahay. Kaya't ako na lamang yung maglilinis. Subalit, nung sabihin ko na sa aking ina na ako nga yung gagawa nun sa kwarto ni Lola, mariin po nitong sinabi sa akin na siya na nga raw yung gagawa at wag na akong pumasok pa sa kwarto ni Lola. Pero Nay, gusto ko lang naman po kayong tulungan eh. Anya ko pa sa kanya. Hindi, ako na yung maglilinis. Lalong-lalo na sa kwarto ng lola mo. Naintindihan mo ba? Tanong pa po nito sa akin. Kaya tumangu-tangu na lamang ako sa kanyang sinabi. At napansin ko kasi na isang maling sagot ko pa ay mapapagalitan na naman ako. Sige na, magpahinga ka na sa kwarto mo. Dagdag pa po nitong wika. Makalipas po yung ilang oras, hindi ko na malayan na nakatulog pala ako pagkapasok ko doon sa silid. Kaya naman madilim na nga po nang magising ako at nakita kong meron namang pagkain sa gilid ng higaan ko. Malamang inihanda na po yun ng nanay ko. Nung sumapit na nga po yung hating gabi, ay hindi ako makatulog. Kahit anong gawin ko sa higaan, ay hindi talaga ako makatulog. Kung kaya't yung ginawa ko,
Lumabas na lang talaga ako ng kwarto para sana'y kumuha ng maiinom na tubig dahil ubos na kasi yung lalagyan ko ng tubig sa kwarto. Ngunit noong papalapit na ako sa kusina, gano'n na lamang yung gulat at hilakbot ko nang makita ko mismo si Lola Tonyang na kumakain ng hayop na sa unang tingin ay halata ko na pong isang pusa. Nakaharap po ito papunta sa gawi ko at nakasalampak sa sahig ng kusina habang nilalantakan yung kawawang hayop. Nanlilisik rin ang kanyang mga mata at nanlilimahid na po ito ng dugo, lalong-lalo ng kanyang bunganga. Kaya naman dahil sa gulat ko ay napasigaw na nga ako at tinawag yung mga magulang ko. Akmang susugurin na nga ako ni Lola Tonyang dahil bigla pong nagbago yung kanyang mukha nung makita po nito ako na parang hindi niya ako nakilala. Nang marinig ko nga pong sumigaw yung aking ina at sinabihan po itong, "Nay, wag! Apupunin niyo yan!" Sigaw pa ng nanay ko. Nangangatog na po yung tuhod ko nung hilahin ako ng aking ina sa kadahilan ng nanilisik pa rin yung mga mata ni Lola. At noong buksan nga ng aking ama yung ilaw namin ay tatakbo na sana palabas ng kusina si Lola Tonyang. Mabuti na lamang at mabilis po itong hinabol ng tatay ko at ng kuya ko. At nang maabutan po nila, agad na po nilang dinala sa silid si Lola. At nagawa po nila yung itali. Pero kahit anong gawing pagtali ng aking ama ay patuloy pong nagpupumiglas si Lola Tonyang ng mga sandaling yon. Hanggang sa maya-maya pa ay napigtas na nga po yung tali at walang ano-ano ay tumalon po si Lola Tonyang mula sa bintana ng kanyang silid. Talagang napigtas po yung tali, lalo at hindi naman po yun ganun katibay. Pero siguradong hindi ordinaryong lakas lang yung makakagawa nun, lalo at hindi nga normal yung lola ko. Napamura naman yung aking ama dahil sa baka makapaminsala umano si Lola sa mga kababaryo. Hayaan mo na. Uuwi rin naman niyang si Lola, tay. Wika pa ng kapatid ko. Nang gabi nga pong yon, naliwanagan na ako dahil sa mga sinabi sa akin ng aking ina. Kaya hindi siya nagpapapasok ng ibang tao sa loob ng bahay namin. Dahil aswang umano si Lola Tonyang, sa kanya sinali ni Lolo ang pagiging aswang nito bago ito namatay. Kaya naman, noong alagaan ni nanay si Lola, ay doon nga nito napansin na merong kakaiba sa kanyang kinikilos. At noong makumpirma nga niya ito na si Lola nga yung sumalo sa pagiging aswang ni Lolo, ay nagalit daw siya rito. Subalit wala na siyang magagawa dahil sa nanay pa rin niya ito at hindi niya pwedeng pabayaang mapahamak. Kaya yung ginawa niya ay nagpalipat-lipat na lang kami ng tirahan. Kapag napapansin nga raw ni nanay na medyo nakakahalata na yung mga tao sa lugar, ayun na nga raw yung panahon na dapat nang lumipat. Ganun nga po yung nangyari. Kaya pala palipat-lipat kami ng tirahan. Buong akala ko po, isang simpleng matandang merong sakit lamang si Lola. Kaya palagi itong nagmumukmok sa loob ng kanyang kwarto. Yun pala ay isa itong aswang. Pero yung nakakalungkot po na nangyari ng gabing ito, hindi na po nakabalik si Lola. Mga madaling araw na po nung mabalitaan namin na natagpuang patay si Lola Tonyang. Nakita siya ng kababaryo namin sa may kagubatan. Tadtad ng sugat yung katawan at nabalitaan rin namin na sa Karatig Baryo ay meron umanong inaswang na buntis at mukhang napuruhan daw yung aswang na ng biktima kahit nagawa pa nitong makatakas. Kaya nagawa na po naming pagtagpi-tagpiin yung posibleng nangyari. Nangaswang si Lola sa kabilang baryo. At dahil doon napuruhan po siya na kahit nakatakas pa siya ay hindi na rin kinaya ng kanyang katawan at namatay siya roon sa gitna ng gubat.
Ang sabi nila, nagkataon daw na naroon pala yung asawa ng buntis na gustong biktimahin ng aswang. At naabutan daw niya yung aswang at walang habas na pinagtataga. Siyempre, umiyak po kami noon. Pero alam namin yung totoong nangyari. Sinabi na lang po namin noon na medyo nag-uulyanin na kasi si Lola. Kaya baka lumabas po ito ng hating gabi na hindi namin namamalayan. At sa hindi may paliwanag na kadahilanan ay napagtripan po ito ng kung sino. Iyak po kami ng iyak noon pero wala naman po kaming magawa. Sa totoo lang, sabi ng nanay ko, masakit man, siguro para na rin po yon para makalaya na rin si Lola sa kanyang pagkaaswang. Dito ko na rin po tatapusin yung kwento kong ito. Sana po ay nagustuhan ninyo ito at maraming salamat po. Hello po. Magandang araw sa ating butihing narrator at sa lahat ng mga nakikinig dito. Isa po ako sa laging nag-aabang ng mga bagong kwento dito sa inyong channel. Kung kaya't naengganyo rin po akong ibahagi sa inyo yung aking karanasan tungkol sa tinatawag ng karamihan na aswang. Ako nga po pala si Badong. Nakatira dito sa Mindanao sa Bukidnon. Naganap yung pangyayaring ito sa isang liblib na lugar sa lalawigan ng Claver. Dekada 80 ng mga panahong nangyari ito. At nasa 19 pa lamang ako. Dahil sa aalis yung aking ama papuntang ibang bansa, kung kaya't inaya po niya kaming magbakasyon sa kanilang probinsya. May tuturing ko pong liblib na ang lugar na pinuntahan namin dahil sa malayo po ito sa syudad at napalilibutan yung baryo na ito ng mga nagtataasang puno at mga talahiban. Hindi na rin nakakapasok yung mga habal-habal na motor papunta sa bahay ng mga magulang ni tatay. Kaya naman nilakad na po namin yung pagkahaba-habang daanan na animoy wala ng katapusan. Ilan lang rin yung bahay na aming nadaanan at dadalawa lamang yung kakasya sa baku-bakong kalsada. Tay, dito ba talaga nakatira sina Lola at Lolo? Tanong ko pa sa aking ama. Oo anak, sa unahan pa. Doon nakatira si Lolo at Lola mo. Kaunting lakad na lamang at darating na tayo. Wika pa ng aking ama. Parang nakakatakot naman po kasi yung lugar na ito. Halos napakalayo na sa bungad ng baryo. Wika ko pa at nilibot yung paningin ko sa paligid. Sinabi naman ng aking ama na matagal na niyang gustong ilipat ng tirahan ang kanyang mga magulang. Ang nais daw sana niya ay sa may bungad na lamang ng baryo para hindi na masyadong malayo pa yung tirahan ng kanyang mga magulang. Kaso ayaw daw ng mga ito dahil nasanay na raw sila sa kanilang lugar. Kung kaya't hayaan na lamang sila roon. Dumalaw na lamang daw yung kanilang mga anak na nais dumalaw. Matapos sabihin yun ng aking ama, tsaka ako pa lamang napagtantong marahil ay hindi sanay yung mga magulang ni tatay sa mataong lugar. Meron kasing mga ganon na kapag matagal nang sa liblib na lugar na ninirahan, ayaw na ng mga itong manirahan sa mga matataong lugar. Dahil sa ayaw nila ng maingay, mas gusto pa nilang walang kapitbahay basta tahimik lamang ang kanilang buhay. Hindi naman nagtagal, natanaw na rin namin yung bahay ng mga magulang ni tatay. At nang makarating na nga kami, masaya naman kaming sinalubong ng mga magulang nito. At doon nga po muna kami nanatili. Sa paglipas po ng mga araw, na nandoon kami sa bahay ng mga magulang ng tatay ko. Masaya naman po kami. Kabaliktaran sa naisip ko nung una. Nakakala ko'y mabuburyo lamang ako sa loob ng bahay dahil sa malayo nga sa kabiasnan at napansin kong tatatlo lamang silang magkakapit bahay. Isang araw,
Kasalukuyang nangunguha kami ng mga buko ng mga pinsan kong sina Jonard at Doming doon sa bukid. Nang may napansin akong matandang lalaki na may bitbit na kahoy na nakabugkos at mukhang panggatong. Nakita kong sandali po itong huminto at tinignan kaming magpipinsan. Kaya naman, napatingin na rin nga po ako sa matanda. "Pinsan, huwag mong tignan yung matandang yan." Pabulong wika pa po sa akin ni Jonard. Tumingin naman ako sa pinsan ko at nagtanong kung bakit hindi ko pwedeng tignan yung matanda. Maselan ba ito? Nagagalit ba yung matanda kapag tinitignan? Tanong ko pa. Si Mang Julio yung matandang yan na naninirahan sa paanan ng bundok. Matagal ng bantog na aswang yan. Kaya't medyo iniiwasan niya ng mga tao. Pagpapaliwanag pa po ng pinsan ko. Talaga? Bulalas ko pang tanong at saglit na napatingin sa matanda. Nanatiling nakatayo lamang yon sa hindi kalayuan at masama yung pagkakatitig sa akin. Napansin ko ring bumubuka-buka yung kanyang bibig na parang merong sinasabi. "Mang Julio, ano pong tinitignan ninyo? Yari kayo kay Lolo Jose kapag may mangyaring hindi maganda dito sa pinsan ko ah." Sigaw pa nga po ni Doming noon. "Lokong matanda yun ah. Mukhang may balak pa yata sa pinsan natin." Wika naman ni Jonard. Ang sabi pa nga ni Doming, nakita raw niya ang ginagawang pagbuka-buka ng bibig ng matanda. Na mukhang meron talaga itong binabalak na hindi maganda. Bago umalis yung matanda, ay tinapunan muna kami nito ng masamang tingin. Tapos ay naglakad na po palayo, pasan-pasan yung kahoy na panggatong. At nang mawala na sa paningin namin yung matanda, binalingan ako ni Jonard at nagsabing, "Uwi na tayo pinsan, medyo hindi maganda yung pakiramdam ko sa matandang yon eh." Wika po nito sabay kinuha yung mga buko at yung lalagyan. Napansin kong parang nag-aalala sa akin yung mga pinsan ko. Kaya naman hindi na lamang ako nagtanong pa at sumunod na lamang ako sa kanilang dalawa. Nang maglakad na nga kami pauwi, panay yung pagmumura ni Doming at parang hindi ito mapalagay. Panay sabi rin po nito na mukhang mapapagalitan sila ni Doming, ni Lolo Jose. Gutom na naman yata yung aswang na lintik. Kaya kahit sa katanghaliang tapat, lakas loob na lumalabas ng bahay. Wika pa ni Doming. Narinig ko pang nagsabi si Doming na himala nga raw at lumabas yung matanda kahit tanghali. Dahil hindi raw nila ito nakikitang lumalabas ng kanyang bakuran sa tuwing napapadaan sila doon. Dahil kapag mga ganong oras daw, nasa loob lang daw ito ng bahay madalas at nakatanaw lamang sa kanilang bintana. Pero ngayon, sa katanghaliang tapat, abay napakalakas ng loob. Wika pa nga po ng mga pinsan ko. Sinabi ko naman sa kanila na baka naubusan lamang ng panggatong yung matanda. Kaya lumabas na ito ng bahay kahit tanghali. Hindi pinsan eh. Ni minsan hindi nga namin nakitang lumabas yung lalaking yan eh. Gabi lang yan lumalabas. Yung asawa lang nitong si Aling Dolores noon, yung palagi naming nakitang lumalabas ng kanilang bahay. Segundang wika pa ni Jonard. Dahil sa hindi ako makasabay sa kanilang pinag-uusapan, at isa pa ay kahit anong sabi ko ay hindi naman sila sumasang-ayon. Pinili ko na lamang na manahimik at pinakinggan na lamang ang kanilang usapan tungkol sa matandang si Mang Julio. Sa paglipas nga ng ilang minutong lakaran ay nakarating na rin kami sa bahay. Kaagad na ikwinento ni na Jonard at Doming kay Lolo Jose yung tungkol sa matanda. Habang tinitignan ko sila ay nagtataka ako dahil sa maging si Lolo Jose ay galit na galit rin sa matanda. Wag lang talagang makalapit-lapit dito yung aswang na yon. At hindi ko titigilang hambalusin ang buntot ng pagi hanggat hindi ko mapuruhan at mapatay yung aswang na yan.
Galit pang wika ni Lolose. Sa isip ko noon, mukhang totoo nga talaga. Yung mga sinabi ni Domeng at Jonard, na aswa nga talaga yung matandang si Mang Julio. Noong sumapit na nga po yung mga 6 ng gabi, sa hindi malamang dahilan ay bigla na lamang sumama yung pakiramdam ko. Sumakit po yung ulo ko na parang mabibiyak. Pakiramdam ko rin ay masusuka ko anumang sandali. Tinanong naman ako ni tatay kung ano nga bang nangyari sa akin at bakit namumutla umano ako. Hindi ko po alam, tay. Siguro napagod lang po ako. Magpapahinga na muna ako sa silid. Wika ko naman sa aking ama. Hinawakan naman ni Nana yung noo ko. At agad na inalis niya ang kanyang kamay na para bang nagulat at nagwika na. Nilalagnat ka, anak. Sige na, magpahinga ka muna sa kwarto. At dadala na lamang kita ng gamot roon. Utos pa nga po nito sa akin. Tumango naman ako at naglakad na papasok sa loob ng kwarto. At makalipas lamang yung ilang minuto na nahiga ako ay tuluyan naman po akong nakatulog. Pero noong maghahating gabi na ay bigla na lamang akong napabalikwas ng bangon sa kadahilanang nakarinig ako ng malakas na kalabugan sa taas ng aming bubong. Para yung mga pusang naghahabulan sa taas ng bubungan. Ngunit yung ipinagtataka ko ay ang lakas po ng mga yabag na naririnig ko na para bang mga paa ng tao ang nakaapak sa aming bubungan. Gawa ng sa bawat tapak ng nasa itaas ay lumulundo po yung yero. Maya-maya pa ay narinig ko ring nagkakagulo na sa labas ng kwarto. Kaya't kahit na napakasama ng pakiramdam ko, marahan po akong tumayo at naglakad na palabas ng silid. Nay, ano po bang nangyayari? Tanong ko pa sa nanay ko nang madatnan ko nga po sila sa sala. Wala, anak. Bakit lumabas ka pa ng kwarto mo? Dapat nagpapahinga ka lang sa kwarto mo. Sige na, bumalik ka na roon. Wika pa ng nanay ko. Sasagot na sana ako sa aking ina nang makarinig kami ng malakas na paghagok sa labas ng bahay. Kasunod po noon ay yung malakas na pagbangga ng dingding ng kung anumang hayop na nasa labas. Ang nasa isip ko pa nga po noon ay kalabaw yung bumabangga sa dingding ng bahay. Dahil talagang may kalakasan po yung pagbangga sa labas. Narinig kong nagmumura na si Lolose at nakita kong pumunta po ito sa kusina. At pagkabalik nito ay meron na po itong bitbit na itak. Tapos ay pinahiran po niya yon ng abo. Naloko na. Mukhang hindi na yata napigilan ng aswang yung kalam ng sikmura. At talagang lakas loob ng sumugo dito sa bahay. Wika pa ni Lolo. Lo, ano pong gagawin ninyo? Pag-aalalang tanong ko nang makita ko siyang naglalakad na papalapit sa pintuan. Nay, sandali. Sasama ko. Ang sabi naman ng aking ama at nagmamadali na po itong lumapit kay Lolo. Nakita kong inabutan siya ni Lolose ng isa pang itak. At nagsabi itong kahit anong mangyari, huwag kang mag-aalinlangang tagain yung aswang na makikita natin sa labas ng bahay. Dahil natitiyak ko na yung anak mo yung kanyang pakay. Kaya nilalagnat yung anak mo ngayon. Uwi ka pa ni Lolose. Tumango naman yung tatay ko. At agad na ring sumunod kay Lolo. Noong binuksan pa ni Lolo yung pintuan, hindi na nga nakaligtas sa paningin ko yung isang napakalaking baboy sa may labas ng bahay. Nabatid ko pong hindi normal na baboy sa unang tingin pa lamang. Sa kadahilanang nakita kong namumula ang mga mata nito. Naanimoy nagbabaga at walang patid yung pagtulo ng kanyang laway sa lupa. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Lolo at nakita kong mabilis po niyang hinataw ng itak yung nilalang na nasa labas ng bahay. Siyempre, mabilis naman pong kumaripas yung nilalang na nag-iwan po ng napakabahong amoy. Hindi po sa tinamaan ni Lolo siyempre. Dahil bago pa man siya magawang tagay ni Lolo, ay mabilis na po itong nakatakbo.
Isarado niyo ang pintuan. Sigaw po ni tatay bago tumakbo. Pasunod kay Lolo Jose. Kagad namang isinara ni Lola yung pintuan. Tsaka mabilis nang lumapit sa amin. Mula sa loob ng bahay, naririnig ko yung kalabugan at mga pag-angil ng nilalang sa labas ng bahay. Lumalagabog po yun na para bang likuran ng taong binato ng napakalakas. Tapos kasunod po nun ay yung malakas na pag-angil ng nilalang. Sigaw na po sila ng sigaw sa labas ng bahay. Naririnig ko pong mura rin ng mura yung tatay ko. At hindi ko maintindihan yung mga sinasabi. Hanggang sa maya-maya pa ay natahimik po yung buong paligid. Ilang minuto pa yung lumipas. Kumatok po ng pintuan si Lolo Jose at nagsabing pagbuksan umano sila ng tatay ko. Pagkabukas po ni nanay ay bumungad po sa amin yung kamay ni Lolo Jose at ni tatay na meron pong mga likidong kulay pula. Nakaramdam ako ng takot nang makita ko yon. Naanimoy duguan po yung mga ito. Pero kaagad namang nagpaliwanag yung tatay ko na hindi raw sa kanila yung dugong nasa kanilang kamay. Dugo raw yun ng aswang na pinagtulungan nilang tagain. Noong isasara na po ni nanay yung pintuan, agaran pong bumungad yung dalawa kong pinsan at pati na rin yung mga magulang ng mga ito. Meron po silang bitbit na mga armas at nagtanong kung ano nga bang nangyayari dahil narinig daw nila yung mga sigawan. Sinabi naman ni Lolo na huli na sila dahil tiyak na aabutan na kinabukasan yung aswang na baka wala ng buhay. Nagsabi naman yung tsuhin ko na noong marinig nila yung malakas na sigaw ni Lolo, agaran daw silang lumabas ng bahay. Pero medyo may kalayuan pa po kasi yung kanika nilang mga bahay. Kung kaya't medyo natagalan pa po silang makarating sa bahay ni Lolo. Huwag na kayong mag-alala. Abangan na lamang natin bukas kung sino yung kababaryo natin na babalitaang patay na. Wika pa ni Lolo. At kinabukasan nga po, Sir Dan, nabalitaan na lang naming namatay na umano si Mang Julio. At kinuha na ng mga kaanak ng asawa nito yung kanyang bangkay. Tapos sinilibing umano yung bangkay ng matanda na hindi rin namin alam kung bakit nagmamadali silang kunin yon. Napailing na lamang si Lolo Jose at napasabing kahit kailan talaga yung mga aswang, gawan mo man ng kabutihan ay gaagawan ka pa rin ng masama. Hindi na raw dapat kami makonsensya pa dahil sa ang totoo pala hindi na ginagambala at palaging sinusugod ng mga tao yung mag-asawang si Mang Julio na nakatira sa may paanan ng bundok. Dahil yung lolo ko raw mismo yung nakiusap sa mga kababaryo nila na wag nang gambalain pa yung mag-asawa. Kaya raw sinusuklian naman ito ni Mang Julio nang hindi rin paggambala sa lahat ng mga kamag-anak ni Lolo Jose. Pero yung problema, nung dumating po kami roon, mukhang nakursunadahan po talaga ako ni Mang Julio. Kaya nga talagang nagalit si Lolo Jose dahil hindi ito sumusunod sa kanilang kasunduan. Nananahimik naman na po yung mga ito dahil malaking pabor na nga yung ginawa ni Lolo sa kanila dahil yung lolo ko po mismo yung nakiusap sa mga kababaryo nila. Nahayaan na lamang yung mag-asawa. Pero mukhang wala ngang isang salita si Julio. Napakiramdam talaga ni Lolo Jose. Trinaydor po siya ng mag-asawa. Yung sabi naman ni Lolo, kaya raw siguro nagmabadaling kinuha nila yung bangkay, ay baka para magawan pa nila ng paraan na maisalin yung pagkaswang sa loob ng katawan ng matandang si Julio. Gayunpaman, hindi na rin po namin nalaman pa yung tungkol doon. Kaya dito ko na rin tatapusin yung kwentong ito. Dadoy nga pala ng Negros Occidental. Ang mga pangyayaring mababanggit ko dito sa kwentong ito ay karanasan mismo namin ng kaibigan ko na sinadya ko na ring baguhin ang lahat ng mga pangalan. Nakatira kami sa isang barangay na malapit sa dagat. At noong araw, mga dekada 90, talagang isa yung baryo namin
Sa mga barangay na ayon sa iba ay unti-unti na raw pinamumugaran ng mga aswang. Hindi naman siguro lingid sa inyong kaalaman na marami rin talagang mga usapang ganito sa aming probinsya. Kahit nga sa mga horror channel, madalas ko rin talagang makita ang aming probinsya. At isa nga ako sa mga nakaranas rin ng ganitong bagay sa probinsyang ito. Mga 17 taong gulang pa lang po ako noon. Hindi na rin nakapag-aral pagkatapos mag-high school dahil alam ko naman na wala ring magagawa ang mga magulang ko. Yung nanay ko ay isang labandera. Yung tatay ko naman ay mag-uuling. Tapos 5 pa po kaming magkakapatid at ako nga yung panganay. Malapit lang din yung bahay namin sa may dagat. Pero hindi naman yung tipong sa may tabi talaga ng dagat mismo. Yung kinalalagyan po ng bahay namin ay napapagitnaan ng 2 pang bahay na bato. Bale, sa 3 bahay na magkakasunod, amin lang po yung gawa sa kawayan at pawid. Sa hindi naman po kalayuan ay magkakadikit din yung mga bahay. Meron lang kaunting niyugan sa pagitan. Sana nai-imagine po ninyo itong paglalarawan ko. May kaibigan ako na tawagin nating Albert. Siya nga po yung kasama ko sa kwentong ito. Lagi ko siyang kasama tuwing gabi sa bahay namin. Dahil nakahiligan na rin naming makinig sa mga drama sa radyo ng panahong ito. Mga 1992 po ito kung tama yung pagkakatanda ko. At karamihan sa amin ay radyo pa talaga ang libangan tuwing gabi. Wala pang mga telebisyon ang mga tao noon sa lugar namin. Kung meron man ay kakaunti lang talaga at nahihiya naman kami ni Albert na makinood. Mga kwentong kababalaghan at mga kung ano-anong drama din yung napapakinggan namin noon. Pagkatapos naman po ng drama, lalabas pa kami ni Albert para tumambay kung saan. Isang gabi, mga bandang 9:00, lumabas kami ng bahay namin ni Albert para tumambay muna sa may tabing dagat. Baka nandun din yung iba naming kaibigan kaya tatambay muna kami doon. Siyempre kapag uwian naman ay kanya-kanya naman kaming uwi sa mga bahay namin. Dadaan kami sa niyugan bago yon. Paglabas naman po namin ng kanyugan ay madadaanan po namin ng magkakadikit na mga bahay bago makapunta sa may tabing dagat. Gaya nga ng sinabi ko kanina. Palabas na po kami sa may kanyugan at natatanaw na po namin yung magkakadikit na mga bahay. Nung bigla kong hinila ni Albert at pinadapa sa may mga damuhan. Ano ba? Bakit ba? Mahina ko lang na tanong. Teka lang, may nakita akong gumagapang sa bubong. Papunta doon sa kabila. Sabi agad nito. Saan? Kaninong bubong? Tanong ko naman. At tinuro nga ni Albert yung bahay pero wala naman akong nakikita. Pinagtitripan mo ba ako, tol? Asa na? Wala naman eh. Sabi ko pa noon. Gumapang nga papunta sa kabilang side kaya hindi na natin nakikita. Wika naman ni Albert. At ang sabi nito, ikutan daw namin para makita namin kung ano ba talaga yon. Kilala ko po si Albert. Hindi yun basta-bastang magsasabi ng mga ganon kung wala naman talaga siyang nakita. Ang seryoso rin niya noon na parang sigurado talaga ito na hindi ordinaryo ang kanyang nakita. Aswang yon, tol. Sinasabi ko sa'yo, wag na wag kang lilikha ng ingay ah. Babala pa po nito habang iniikutan namin yung nasa kabila. Habang iniikutan namin yung bahay. Nakadistansya po kami nito sa bahay mismo ah. Nung ikutan na nga po namin, nakita ko na rin na meron talagang nilalang sa itaas ng bubong ng isang bahay. Medyo maliwanag naman yung buwan ng gabing ito eh. Pero sa paningin ko, parang tao lang sa umpisa. Nakadapa. May kamay at paa. Pero medyo nakatalikod siya sa kinalalagyan namin.
Ano ba yan? Naninilip ba yan? Di ba, kakapanganak lang ni Ate Dayan. Sabi ko po noon kay Albert. Yung bahay kasi na iyon ay kila Ate Dayan. Kababaryo rin namin na kakapanganak lang din. Tanga ka ba talaga? Wika noon ni Albert sa akin. Tignan mo ngang mabuti. Dagdag pa nito. At nung tignan ko nga pong mabuti, mas naging malinaw yon sa akin. Maitim yon na parang buong katawan. Pero kitang-kita pa rin dahil maliwanag nga yung buwan. At yung buong katawan nun parang madulas. Naanimoy may kung anong pinahi doon. Nagbubulungan lang po kami noon hanggang sa medyo lumapit pa kami ng marahan. Doon ko na nga po napansin na parang wala rin yung saplot. Yung kinikilos din po noon kakaiba. At nung medyo lumapit pa nga kami, bigla kaming sinalubong ng mabahong amoy na muntik na nga po akong maubo. Mabuti na lang at natakpan agad ni Albert ang aking bunganga. Pero lumingon pa rin yung nilalang sa may bubong na parang nakaramdam rin po ito na nandoon kami. Napayuko kami agad ni Albert, pero hindi ko inalis yung aking paningin doon sa nilalang sa bubong. Nung lumingon po yon, kinilabutan ako. Hindi kami nito napansin dahil patingin-tingin siya sa likod na parang hindi naman niya natumbok ang aming kinalalagyan. Baka meron lang itong naamoy sandali o kung anumang dahilan. Pero yung sandaling paglingon na iyon, sapat na po yun para makita namin yung mukha niya at yung anyo. Babae po yun dahil nakikita namin ang anyo ng katawan. Ang itim din po nun pero yung mga mata talagang maliwanag. Alam niyo po ba yung parang mata ng pusa na kapag tinatamaan ng ilaw ay nagliliwanag? Ganon na ganon po pero mapula. Gusto ko nang tumakbo doon pero agad ring nabaling yung atensyon nung nilalang doon sa kanyang ginagawa. Hindi ko alam kung may butas ba yung bubong o kung ano. Pero sa ginagawa ng nilalang, parang sinisilip talaga nito doon sa loob. Nanginginig na po ako noon. Siyempre, unang pagkakataon yon na makakita ako ng ganon. Pero si Albert po noon medyo kalmado pa at nakatutok lang siya doon. Hindi niya inaalis ang paningin niya sa nilalang habang kami ay nakadapa. Alam niyo po kasi bago pa po yon, nakakita na rin si Albert ng aswang. Walang naniniwala sa kanya maliban sa akin at yung paglalarawan na kanyang sinabi sa akin noon ay nakita ko mismo sa nilalang na nasa bubong sa harapan namin ng gabing ito. Hindi ko alam yung gagawin ko noon at katunayan ay gusto ko na nga ring tumakbo. Hanggang sa makarinig kami ng iyak ng bata mula doon sa loob ng bahay nila Ate Dayan. Iyak ng iyak yung bagong panganak na sanggol. Inaaswang niya ang bata. Siya yung may kagagawan kung bakit umiiyak yung batang yan. Bulong po ni Albert noon. Anong gagawin natin? Pabulong ko ring tanong dahil medyo nakadistansya naman kami sa bahay nila Ate Dayan. Hanggang sa biglangang lumabas si Kuya Ray ng kanilang bahay. Yung asawa ni Ate Dayan. Iniilawan nito yung paligid habang iyak pa rin ng iyak ang kanilang bata. Siguro, nagduda na rin po siya na baka merong aswang sa paligid o kung ano paman. Baka may narinig din sila o kung ano paman hanggang sa umikot siya para ilawan yung kanilang bubong. May narinig na rin siguro siya na merong kung ano doon. Nagmamadali si Kuya Ray noon hanggang sa sumigaw na nga rin siya. Aswang, nandyan ka ba sa itaas? Bumaba ka rito. Sigaw pa po nito. Pero mas lalong bumilis yung kalabog ko sa aking dibdib nung halos mailawan na nga ni Kuya Ray yung nilalang. Dahil imbis na umalis po yun, gumapang pa yun pa ibaba na parang inaabangan nun si Kuya Ray at parang balak niyang talunan o dumugin.
Talagang agresibo po yung kinilos nun, na imbis na tumakas na sa puntong yon, ay talagang pupuntirihin pa niya si Kuya Ray. Partida, may mga kalapit na bahay din po sila Kuya Ray. Nung nakita namin na parang balak na po ng aswang na talunan si Kuya Ray, napatayo na rin po kami ni Albert at napasigaw. Kuya Ray, sa itaas! May aswang sa bubong mo! Sigaw po naming dalawa ni Albert. Pero nagulat ako nung tumakbo po si Albert papunta doon at may hawak-hawak siyang putol na kahoy na hindi ko alam kung saan o kailan niya nakuha. Napatingala po si Kuya Ray dahil sa pagsigaw namin, kaya medyo naihanda pa niya ang kanyang sarili nung bigla na lamang siyang tinalunan at dinumog ng nilalang na mula sa bubong. Hinding-hindi ko makakalimutan. Talagang sinubukang atakihin ng aswang si Kuya Ray. Pero hindi man lang nag-alinlangan si Albert na tumulong habang ako ay nasa hindi kalayuan at nakatayo lamang doon dahil sa kaba. Tawagin niyo na po akong tuwag. Pero talagang natigilan ako dahil sa bilis ng mga pangyayari at sa unang pagkakataon na makakita ako ng aswang. Talagang nanginginig po ako noon nung dinudumog na nga ng aswang si Kuya Ray. Gamit yung kahoy, pinalo ni Albert yung nilalang hanggang sa maglabasan na rin yung ibang mga kapitbahay. At bago pa magkagulo ng tuluyan at mas maraming mga tao ang makakita doon sa aswang, mabilis po yung umakyat sa may puno sa gilid ng bahay nila Kuya Ray, sabay talon sa bubong papunta sa kabilang side ng bahay. Ang bilis po nung kumilos na parang hindi gaanong ininda yung pagpalo sa kanya ni Albert. Sabi po noon ni Albert, hindi rin daw talaga niya napalo yon ng kanyang buong lakas dahil sa pagkataranta at nanginginig rin daw ang kanyang mga kamay sa kaba, pero nilalabanan lang niya. Nagkagulo na nga po noon. Pinaghahabol ng mga kalalakihan ang aswang na iyon. Pero bumalik din sila pagkalipas po lamang ng mga isang oras. At ayon sa ibang kalalakihan, napadpad daw sila sa may mga palayan sa kakahabol doon sa aswang na iyon. Babae daw pero nung malapit na raw nilang maabutan, bigla raw naging hayop na mabilis ngang nawala sa kanilang paningin. Kahit po kami ni Albert ay saksi rin na babae talaga yon. Kahit parang ang itim ng katawan na may mga balahibo, mapapansin mo talaga sa anyo nito na isa yung babae. Ang sabi nila noon, baka tik-tik. Sinuri nga nila Kuya Ray yung kanilang bubong sa parting tinuro namin na sumisilip yung aswang. At meron nga po talagang butas doon. Siguro mga kasing laki po ng 10 centavo kung talagang susukatin mo. Na meron ngang aswang na gumagala sa baryo. May mga pumunta pa nga noong taga-radyo pero kahit pinipilit kami ay umiwas na po kami. Kaya ibang tao ang kanilang na-interview. Nairadyo po yun pero hindi naman nila binigyan pa ng pansin talaga dahil wala naman nga ring ebidensya at naging magulo din yung mga sinasabi ng iba sa kanila dahil na rin sa mga kung ano-anong detalye na dinagdag ng ilan sa mga kababaryo na wala naman talaga doon nung gabing yon. Hinding-hindi ko po talaga makakalimutan yon. Ang sabi ni Albert, kung itak lang daw yung kanyang hawak, baka napatay raw niya at malamang daw nagkaproblema pa raw siya kung nakapatay nga siya ng aswang. Bagay na sang-ayon naman din po ako. Ito po yung aming karanasan ng kaibigan ko. Maraming salamat po. Taong 1989, sa probinsya ng Masbate. Meron kaming katrabaho na napaka-misteryosa. Tawagin natin siyang Aida. Maganda siya pero siya yung tipo na hindi masyadong nagsasalita. Nasa iisang bayan lamang kaming magkakatrabaho, pero hindi namin alam kung nasaan yung bahay nila Aida. Kaunti lang din kami sa opisina noon Nasa 6 lang yata kami noon
At yung kila Aida lang yung hindi pa namin napupuntahan talaga. Ilang pagkakataon na naming napag-uusapan pero umiiwas ito. Iniiba niya ang usapan at halatang ayaw talaga nitong pumunta kami sa kanila. Hindi ko rin naman masabi na nahihiya siya. Kung sakaling hindi ganon kaganda ang sitwasyon nila, lahat naman kami ay mahirap lang din. Pero komportable lang talaga kami sa isa't isa. Dahil magkakatrabaho nga kami at magkakasama halos araw-araw. Yung bahay nga namin noon, napakaliit lang din at medyo tagpi-tagpi pa. Kaya wala naman siyang dapat ikahiya kung yun lang yung kanyang rason. Dahilan kung bakit napapaisip na kami na baka meron talagang tinatago itong si Aida. O merong iniiwasan, kaya ayaw talaga nitong bumisita kami sa kanila. Mga bata pa kami nito kaya baka meron talaga siyang kung anong tinatago na ayaw niyang malaman namin. Alam naman namin kung sa anong baryo ito nakatira. Pero kapag tinatanong naman namin siya kung saan yun banda, o kung anong sitio ba, o kahit konting clue man lang kung nasaan ba, ay hindi talaga ito sumasagot. Patawa-tawa lang din at wag na raw naming alamin. Sabi ko noon sa sarili ko, paano ko siya liligawan kung kahit yung bahay nila ay hindi ko man lang alam. Noong araw kasi talagang kapag nanliligaw ka, dapat pupunta ka talaga ng formal sa bahay. Ganon din siguro sa inyo noon. Alam naman ni Aida na meron akong pagtingin sa kanya. Nahalata na rin siguro niya kahit hindi ko yun nasabi dahil sa mga pagpaparamdam ko. Maliban na lang kung manhid talaga ito. Sa aming magkakatrabaho, merong isa na talagang parang kapatid ko na. Si Angelo. At siya lagi yung nagpapayo sa akin. Nakilalanin ko daw munang mabuti bago ako magtapat ng nararamdaman o gumawa talaga ng paraan para maligawan siya. Masyado lang naging maingat itong si Angelo sa mga babae. Dahil siya mismo yung nakaranas na lokohin ng kanyang asawa noong mga ilang buwan pa lang pagkatapos nilang maikasal. Dahilan para maghiwalay agad sila. Kaya bilang kaibigan ko ay lagi nito akong pinapayuhan. Meron ding motor itong si Angelo noon. Medyo may kaya kasi ang kanyang kuya. Kaya nabigyan siya bilang regalo sa kasal nila ng manloloko niyang pinakasalan. Isang hapon, palabas na kami sa trabaho nung bigla ko namang naisip na bakit hindi na lang namin sundan si Aida. Sinabi ko yon kay Angelo at kahit ayaw niya sana ay hindi na ito nakatanggi. Siya yung merong motor kaya pinauna naming lumabas si Aida. Sumakay ito ng tricycle papunta sa terminal ng jeep. Hindi niya alam na nakasunod lang kami. Pagkarating doon sa terminal, agad naman itong bumaba sa tricycle, sabay sumakay sa jeep. Sakto naman na punuan agad kaya agad yung umalis. Hindi kami masyadong lumalapit pero nakasunod lang kami sa jeep na iyon. Sa tuwing titigil yon kapag merong bumababa, ay tumitigil lang din kami sa hindi kalayuan. Tinitignan-tignan kung nakababa na nga ba si Aida. Ang dami nang bumaba noon at halos maubos na yung pasahero. Pero hindi pa rin nakakababa si Aida. Alam naman namin yung barangay na yon Katunayan, nakakapunta naman kami doon pero hindi lang talaga namin alam kung saang parte yung bahay nila Aida. Maya-maya pa ay tumigil yung jeep at agad na ngang bumaba si Aida. Mabuti na lang at hindi naman ito napatingin sa direksyon namin. Kaya hindi nito kami nakita. Ang sabi ko noon, mukhang malalaman na namin ang kanyang bahay. Humarurot na padiretso ang jeep habang si Aida ay naglakad sa isang papasok na daan. Mukhang hindi pala sa may tabi ng kalsada ang bahay nito. Lumapit kami doon sa daang papasok. At natatanaw namin na mabilis na naglalakad si Aida sa daang yon. 5:00 yung uwian namin.
Kaya medyo dumidilim na rin ang mga oras na iyon. Tinabi namin yung motor doon sa may kakahuyan sa gilid ng daan. Tinakpan-takpan lang namin ng mga dahon para hindi makita agad. Sigurado ka ba dito, pre? Susundan ba talaga natin? Tanong noon ni Angelo. Oo nga. At hinaan mo lang yung boses mo. Masyadong tahimik sa lugar na ito. Baka bigla siyang mapalingon at makita pa tayo. Sabi ko habang medyo humahabol kami sa paglalakad ni Aida. Dahil baka mawala na ito sa aming paningin. Medyo nakalayo na kasi agad ito nung tinago pa muna namin ang motor. Sa nilalakaran namin, Sir Dan, parang iisang bahay pa lang yung nadaanan namin at malapit pa yon sa may labasan. Tapos wala na akong ibang natatanaw na bahay sa malapit. Lalo at sa gilid ng daan ay puro din kakahuyan na hindi mo rin matatanaw talaga yung nasa malayo. Tuloy lang sa paglalakad si Aida. Mga 10 minuto na siguro kami na naglalakad. Hanggang sa lumiko ito ulit sa isang daan. At nung medyo binilisan nga rin namin papunta doon sa kanyang nilikuan, nakita namin ang isang bahay. Mukhang yun na nga talaga dahil doon nga papunta si Aida. Napalingon pa nga ito saglit dahil ang ingay na Angelo, pero agad kaming napatago sa mga maliliit na puno sa gilid ng daan. Dito pala siya nakatira. Mukhang maayos naman yung bahay ah. Simple lang pero okay naman eh. Ano kayang dahilan niya kung bakit ayaw talaga niya tayong papuntahin dito? Wika ko pa nga noon habang nakita na namin na pumasok na nga sa bahay na iyon si Aida. Alam mo pre, sa Sabado, pwede mo naman siyang puntahan dito at sorpresahin eh. Bumili ka ng bulaklak at tsokolate at puntahan mo mismo sa kanilang bahay. Lakasan mo lang yung loob mo. Ligawan mo muna yung kanyang mga magulang. Sabi pa nga ni Angelo noon. Ngumiti lang ako na parang tanga dahil mukhang magandang ideya nga yon. At meron ng mga eksena sa utak ko na nai-imagine ko. Pero, ihahatid mo ba ako? Tanong ko sa kanya noon. Sige ba, basta ikaw na bahala sa gasolina. At hindi na rin kita babalikan pa sa pag-uwi mo. Alangan namang antayin pa kita dyan sa labasan, di ba? Meron din akong mga gagawin, ano ka ba? Sabi pa nga noon ni Angelo. Yun na nga yung plano namin kaya hahayaan na muna sana namin. Lalo at dumidilim na rin talaga. At babalik na sana kami sa labasan para makauwi na. Nung biglang may kumalabit sa balikat namin pareho ni Angelo na parang inakbayan pa nga kami nito. Dahil nakita ko rin agad yung kamay. Agad rin kaming napalingon at tumambad sa amin ng isang matandang lalaki. Yung apo ko ba yung nasabi niyong pupuntahan mo at liligawan? Tanong agad nito. Natigilan kami sandali. Lalo at wala talaga kaming naramdaman na merong paparating. Kaya gano'n na lang yung aming pagkabigla sa matanda. O baka abala lang talaga kami sa pinag-uusapan namin na hindi na nga namin napansin. Ilang segundo pa bago ako nakapagsalita. Wala po yon. Sabi ko pa noon. Bakit kayo nandito? Sinundan niyo ba si Aida? Hali kayo at sumama kayo. Magkape muna kayo sandali. O kahit makipagkwentuhan lang. Andito na rin kayo eh. Huwag na kayong mahiya. Hindi naman siguro magagalit si Aida. Kahit malaman niyang sumunod kayo sa kanya. Uwi ka pa nga ng matanda. Sabay hila sa amin. Papunta doon sa kanilang bahay. Parang wala na kaming nagawa noon kundi sumunod. Hindi talaga kami nakatanggi. Na hindi ko rin alam kung bakit. Nablangko na rin po talaga kami noon. Pero nung papasok na kami sa bahay nila, nakita ko yung sandaling pagngiti ng matanda na agad na nagbigay ng kilabot sa katawan ko. Kinutuban ako na hindi ko maintindihan
Pagpasok namin ay talagang nagulat si Aida. Bakit kayo nandito? Tanong lang po nito. Pero yung lolo na niya ang nagpaliwanag. Nakita ko ring nagtinginan si Aida at ang tatay at nanay nito na parang may agad na bumagabag sa kanila. Dali-daling nagtimpla ng kape yung kanyang lolo. Antayin lang daw namin yon. Kaya naupo muna kami. Maayos naman yung bahay nila eh. Mas maayos yung tignan sa loob. Habang nakaupo ay hinila kami ni Aida. Umuwi na kayo. Pakiusap lang, gabi na. Umuwi na lang kayo. Sabi pa nga nito. Tumango rin yung tatay nito na parang sumang-ayon. Parang may hindi sila sinabi na hindi ko rin alam kung bakit. Agad na bumalik ang lolo niya at iniabot sa amin ang kanyang tinimplang kape. Inumin nyo habang mainit pa. Masarap yan. Tikman nyo lang. Nakangiti pa nitong wika. Napatingin sa akin si Angelo at halos sabay kami na iinumin na sana namin yon. Pero hindi namin nagawa. Dahil mabilis na hinila ni Aida ang mga hawak naming baso. Na medyo natapon pa nga yung laman ng mga yon. Talagang kinuha niya sa amin na ayaw nitong inumin namin yon. Na talagang nakapagtataka. Aida, ikaw naman. Pagbigyan mo na yung lolo mo. Sobrang tagal na rin. Wika po ng matanda na wala kaming ideya kung ano yung kanyang ibig sabihin. Medyo nagulat ako doon sa natapon na kape. Dahil grabe yung bulanon at parang mas naging itim yung kulay. Kinabahan na ako na kusa na lang din akong nagsalita na parang natauhan. Uuwi na po siguro kami. Gabi na rin eh. Sabi ko pa dahil nakita ko rin na parang naiiyak na si Aida. Walang uuwi. Sigaw agad ng lolo ni Aida. Kaya agad nga kaming napatayo. Pagkatayo namin ay tsaka naman kami hinila ulit ni Aida. Dali na, uwi na. Sabi pa nito. Nung lingunin ko yung kanyang lolo, doon na nga ako nagulat. Iba na po yung itsura nito. Nanlilisik yung kanyang mga mata at nakakatakot po yung mukha nito. Aida! Sabi pa nga nito sa kanyang apo. Nataranta na kami at agad na lumabas ng bahay. Tay, tulungan mo naman kami. Pati rin ikaw, Nay. Sigaw ni Aida noon sa kanyang mga magulang. Nakita ko na nga noon na may mga pangil yung kanyang lolo na parang nawala na ito sa kanyang sarili. Pinigilan siya ng tatay ni Aida at maging yung nanay nito ay humarang na rin. Tinula kami ni Aida noon palabas. Takbo na, hindi kayo dapat nandito. Aswang si lolo. Sabi pa nga po nito. Nung nakita naming nahihirapan na nga rin yung mga magulang ni Aida na pigilan yung kanyang lolo, tumakbo na nga rin kami ni Angelo. Walang tigil na takbo at diretso na sa may labasan. Ilang minuto ay narating agad namin yung kinalalagyan ng motor. Tinanggal namin yung mga dahon at yung maliliit na sanga ng puno na tinakip namin sa motor para itago yon. Sinusian na agad ni Angelo yung motor at pinaandar. Pasakay na kami nung makita mismo namin na merong napakalaking hayop. Napaparating sa direksyon namin habang sa likod nun ay merong mga tumatakbong mga tao na sumisigaw na umalis na raw kami. Kitang-kita namin lalo at yung ilaw ng motor ay doon nakatutok. Parang sila Aida yon at malamang yung hayop na yon na nakikita namin ay baka yung kanyang lolo na isa nga pong aswang. Litong-lito man, agad nga kaming sumakay ng motor at mabilis yung pinaikot ni Angelo at pinaharurot paalis. Grabe yung kaba namin noon hanggang sa nung nilingon namin ay wala na akong naaaninag na humahabol. Kung di kami nakalis baka nadali na kami. Mabuti na lang din at kahit yung mga magulang ni Aida ay pinigilan yung kanyang lolo. Kinausap ko si Aida sa opisina at ang sabi nito,
Sa tagal na rin daw siguro na hindi nakapangbiktima yung kanyang lolo. Kaya medyo nagiging agresibo daw ito noong mga nakaraan. Ang sabi rin niya, aalis na raw siya sa trabaho para hindi na kami magkita pa ulit. At ganun nga po yung nangyari noon. Pagkatapos lamang po ng mga isang linggo ay umalis na nga sa trabaho si Aida. Yun na rin siguro yung mas makakabuti. Dahil sa totoo lang, mula nung mangyari yon, parang napalitan na rin ng takot yung nararamdaman ko sa kanya. Kaya pala ayaw talaga nito na pumunta kami sa kanila dahil aswang pala yung lolo niya. Dito na po nagtatapos ang kwento at paalam sa inyong lahat.